At dahil nga nagkaroon na naman ng adjustment sa interest rate per annum sa Maribank, formerly Cbank na digital bank o digital wallet. So sulit pa rin ba na dito tayo maglagay ng ating savings? Ano-ano yung mga alternative digital banks na pwede nating paglagyan ng savings na merong higher interest rate. So pag-usapan natin yan in this video. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na pa yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much. At ayun nga, last nitong January 15 ay nag-start na yung adjustment sa savings, interest rate ng savings dito sa ating Maribank Digital Wallet, Digital Bank. At nakalagay dito sa kanilang memo, starting January 15, please be informed that savings account balances in Maribank, formerly Cbank, that are above 1 million will earn 3.75 per annum interest rate. Amounts up to 1 million will earn 3.25 per annum interest rate withholding tax. Ayan, bumaba na naman nga po ang kanilang interest rate. At sa ating Maribank account, pwede po tayo mag-calculate ng interest natin. So, ipa-flash ko na lang po dyan sa screen kung paano tayo mag-calculate ng ating interest rate na pwedeng kitain sa ating Maribank account. So, ang tanong, sulit pa rin ba na dito natin ilagay yung ating savings kahit nag-lower na naman yung kanilang interest rate? And for my personal answer is yes, para sa akin ay okay pa rin kasi meron siyang 15 transfer free of charge every week. And yung mga cashback niya, for example, magpipay ka ng bills, magbabay ka ng load, and kapag magbabayad ka via card, merong mga cashback and rewards. And of course, mabilis kasing mag-process dito sa Maribank na try ko na sa pay bills, sa electric at sa iba pang bills. At kapag mag-grocery ka at gamit yung debit card ng Maribank, so meron ding cashback na 1%. And of course, daily yung pag-credit ng interest rate sa ating Maribank account. And ayun, gagamitin ko pa rin si Maribank para sa akin. At ito nga yung mga alternative digital banks or digital wallets na pwede nating paglagyan ng ating savings bukod kay Maribank. So, unang-una na dyan is yung Maya. Meron silang up to 15%. Meron lang silang terms and condition na dapat mong ma-meet para makuha mo yung 15% na interest rate. And the next is yung Simbank from Upsave or GSave. Ayan, meron silang up to 5.6%. And next is yung Todo Savings from Bangko. Meron silang 5%. Next is yung Discartec. Meron silang 4.88%. And next naman is yung Tonic Bank or yung Netbank. Meron silang up to 4.5%. Ayan. And then yung Own Bank, meron silang 3.8%. And yung Uno Bank, ayan, meron silang 3.5%. And yung isa pang alternative is yung GoTime, ayan, or yung GoSave, ayan. Meron silang 3% na interest rate. So, medyo mababa yung 3% sa Maribank, pero meron din silang mga free transfers at iba pang mga perks na magandang benefits sa GoTime. Ayan. So, meron na po ako mga video ng GoTime. So, ayun, yun yung mga alternative na pwede nating paglagyan or pwede kayo mag-open ng inyong savings account sa mga digital banks na nabanggit ko. So, search nyo na lang po or do your own research at para ma-maximize nyo po or malaman nyo kung saan nyo talaga gustong ilagay yung inyong savings para ma-maximize nyo yung pag-earn ng interest. Ikaw kabayan, ano ba yung gamit mong digital wallets or digital banks? Pwede mo bang i-share? At kung ano yung mga perks and benefits na gusto mo dito sa ginagamit mong digital banks. So, ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye!